Halaka mga kababayan, sabi ni Attorney Topacio, number 1 na daw tayo. Pero bakit bad news mga kababayan? Ano kaya ang pumapaloob dito sa sinasabi niyang number 1? Grabe, nangunguna na daw tayo mga kababayan. Sa Southeast Asia, halaka. Number 1, grabe, palakpakan yan. Pero bad news mga kababayan. Panoorin natin kung bakit bad news ito. So ito, panoorin nyo yung pahayag ni Attorney Topacio dito sa Yes Yes Yo Topacio. Ito na. Konti ang bisita. Ito ang ranking ng mga ASEAN countries. Pagdating sa mga turista. Drum roll muna. Drum roll. Sige, drum roll. Drum roll. Winner. Ang nariyan. Drum roll the winner. Drum roll winner. Oh, eto na. Ayun na. Yan. Ang number 1. Ito magugulat kayo sa dami ha. Ang number 1 ay Thailand. Thailand. Na may 35.5 million. 35.5 million na bisita. Oh. Pumapangalawa ang Malaysia. Malaysia, okay. Malaysia. Okay. May 25 million na bisita. 25 million. Napakarami nun ha. Oo. Bisita, okay. Pumapangatlo. Grabe ito ha. Talagang bulusok itong bansang ito. Magugulat ka. Kailan lamang nangangamote ito. Ngayon ay number 3 na pagdating sa dami ng turista. Opo. Eto, 17 million. 17 million, 17. Ang dami nun. Oo, grabe. Number 4. Eto nga, medyo bumababa pero marami pa rin. Etong Singapore. Number 4. Singapore, 4. Number 4. Yes. Eto, okay. 16.5 million. 16. Hindi sila nagkakalayo ng Vietnam. Neck and neck sila. Ng Vietnam. Oh, number 5 ay Indonesia. Indonesia. 13 million. Grabe. 13 million pumunta sa ang nakapunta na. Hindi pa natatapos ang 2025, nakaka 13 million na ang Indonesia. Oh, yeah. Yan. Oh, dami niyan Number 6. Ito nga, nakakagulo pa ito. Malimit ang parilan dito. Cambodia. 6.7 million. 6.7 million ang Cambodia. Okay. At etong mabigat, ang Kulelat ito sa Southeast Asia. Walang iba kundi tayo na naman. Kamote na naman tayo. Aray ko. Kulelat tayo. Pilipinas. Ilan? Sabi mo, Attorney, number 1 tayo. Number 1 pala sa Kulelat, mga kababayan. Aray ko. Grabe, no? Ngayon lang nangyari yan sa panahon ng Marcos admin. Ang baba ng mga turistang pupunta sa Pilipinas. Ano nang nangyayari sa Pilipinas, mga kababayan? Ilan tayo? 5.9 million lamang. Oh. 5.9. Butal lang tayo ng Thailand at Malaysia. Yung dami. 35 million ang Thailand. 25 million ang Malaysia. Opo. Tayo, 5. Kamote. Pero may ulalo pa. Iyan ang nangyayari sa ating bansa, mga kasama. Napakalungkot. Kailangan natin na magaling sa marketing. Ikaw naman. Kailangan lang hindi yung nga. Magaling na tour guide. Di ba? Papaano ngang magaling sa marketing? Alam mo, kahit anong marketing. Kung, halimbawa, restaurant, kahit anong marketing mo, kung yung mga silya mo ay inaanay at may mga tumatakbo-takbong mga ipis at daga doon sa sahig mo, kahit anong galing ng marketing mo, walang kakain sa restaurant mo. Ganyan din sa bansa. Kung nakikita nilang magulo, mataas ang kriminalidad, lalo na ang drug addiction, magulo at nagkakagulo ang gobyerno, kapag merong sakuna ay wala nagre-rescue at palaging baha, sino pupunta dyan, di ba? Dapat sa Afghanistan mo may di ba? Wala sa Iraq.
Wala. Siyempre, natatakot. Ganyan na rin ang nangyayari sa Pilipinas. Yun ang mabigat sa ating bansa. O, katulad niya, no? Ito palang ating growth. Umpisa noong, magmula pa pala, nung naging Pangulo, si Pangulong Marcos Jr., ay hindi na tayo umabot dun sa target natin. Umpisa 2023 ay hindi na umaabot ang Pilipinas sa target ng paglago ng ekonomiya. Oo. At itong taong ito ay, hindi ito chismis ha, hindi kwentong kutsero, hindi ito kwentong barbero, hindi naman tayo si Congressman Barbers. Para kwentong barbero. Sige na. Eto, ano na to? Confirm na to. Opo. Yung ating growth rate na in-adjust na natin pababa na 5.5 na lamang dapat itong taong ito ay hindi pa natin maaabot. Napakalungkot yan mga kasama. Ayun. Di ba? Oh, no. Kasi dati, ang ating target na growth rate ay 6.5. 5.5 to 6.5. Ngunit, sabi ng ating Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, kahit yung 5.5 ay hindi na makukuha kasi dapat para maging 5.5 ang average kasi ang di ba ang taon ni 4 na quarter yan. Every 3 months, 1 quarter, di ba? January to March, April to June, June to September, October to December. Opo. Para daw maging 5.5 man lamang na napakaliit na. 7% ang Vietnam 7.4 yata. Kung hindi ako nakakamali. Dapat mag 7% umpisa Oktubre hanggang Disyembre. Sabi ni Secretary Balisacan, bumalabs. Malabo na. Nako. Kamote na naman at kaya tayo nahuhuli at nauungusan na tayo ng mga ibang mga bansa na dati tinatrato natin parang mahihirap na bansa. Malaysia nga Oo. Can you imagine? Ngayon umangat na sila. Kita mo noong 2024, ang growth rate ay 5.6 lamang. Samantalang ang prediction ay 7% para man lang makasabay tayo sa Vietnam. Ayun. Noong 2024, noong 2023 ay 5.5 na naman. Opo. So, hindi na naman umabot sa target. Yan po ay masaklap at mukhang hindi naaabot dahil nga sa gulo na nangyari dito sa tinatawag na floodgate. Yan ang mabigat. Ang problema yan. Oo, problemang malaki. Palagay mo, Ma'am Jubes. Ay, opo. Kasi unang-una, palpak ang nag-a-advise sa kanya. Take note. Palpak ang nag-a-advise sa kanya. So, sino yan? Hindi ko alam, ha? Wala akong kinakampihan. Basta, ang punto ko lang dito, kung talagang tulong ang gusto ng ating Pangulo, dapat tama yung advisor niya. Paano ang advisor niya sa poverty alleviation? Di ba? Pag maganda ekonomiya, nababawasan ang kahirapan o poverty. Sino bang presidential advisor on poverty alleviation? Di ba sila rin ka doon? Ang alam lang doon, mag-insulto, magmura, mag-intriga, bumatikos. Ano ngayon? Ang masaklap dyan, sa dinami-dami ng tinanggal ng Pangulo, tinanggal pa niya si dating Chief Justice, bakit ayon tanggalin yung presidential advisor on poverty alleviation? Walang na-alleviate na poverty. Umpisa ng umupo yan. Hindi naman nakatulong Attorney, na overlook lang yun. Ginagawa ng ating pamahalaan. Ikaw, tanungin kita, Ma'am Jubes. Opo. Yung bang 500 pesos na Noche Buena, tanggap-tanggap sa yun? Ay, tutuwad na nga ako. Hindi nga ako kaya yun Grabe yun, attorney. Ayan ang pinag-uusapan namin. Insulto yun Yan ang pinag-uusapan namin kanina, Sir Jeric Jeric Sibilia. Sabi niya, saan daw kukunin yung masarap na kakainin ng tao, pantao Hindi ro kaya yun. Saan daw ba namamalengke? Ito, attorney, saan daw ba namamalengke nagsabi na ang 500 ay sapat na? Sabi ni Secretary Roque, hindi si Secretary Roque si Harry
yung sa ating DTI Secretary. Oh, Ma'am! pwede na daw yung 500. Oo. Ay, dapat Alam nyo, ano? Parang sinisipa tayo sa mukha nitong mga ito eh. Grabe, Alam mo, no? ang gobyernong matino, sa halip na turuan mo pa ang iyong mga mamamayan na pagkasyahin yung 500, dapat sa halip na tinutulungan mo, tinuturo mo paano pagkasyahin yung 500, dapat ginagawa mo na posible na 5,000 ang budget man lang sa Noche Buena, di ba? Dapat tumataas ang antas Opo. ng kalidad ng pamumuhay ng mamamayan, yung Tama. quality of life. Pag nangyari, matutuwa si Sir Maymay. Bakit? Kasi, kapos nga daw yung 500 eh. Kung 5,000, okay na yan. Kahit papano. Diba? Ang masaklap dyan, ang nakaka-insulto dyan, Ma'am Juby, Opo. nagnakaw sila ng bilyon, trilyon pa nga eh. O, pagkatapos sasabihin mo sa mga pangkaraniwang Pilipino, pagtsagaan nyo na yung 500 sa Noche Buena, hindi ba nakaka-insulto yan? Ikaw, anong feeling mo nung sinabi, uy, magtsaga ka na lang 500 piso kasi ninakaw na namin yung bilyon-bilyon? Attorney, pamasahe nga lang, kulang pa yung 500. Paano pa mamamalengke niya? Kaya nga eh. Oh. Magtsaga ka sa 500, samantalang yung First Lady, book launching, nagpa-dinner siya, napakasarap. Oh, yung mga Nepo baby, nagpa-private plane para mamasyal sa Hong Kong, sa Japan, Opo. oh, sa Singapore para mag-shopping, sa Europe. Opo. O bago, ipakikita pa nila sa social media, uy, ang ganda ng bag ko, ganda ng phone ko, ganda ng damit ko, milyong-milyong piso halaga, pero kayo magtsaga kayo ng 500 pesos. Grabe namang parang parang yung anong tawag doon? Minungud-ngud mo na yung pagmumukha natin sa putik nitong mga taong ito eh. Attorney, Sino relax hindi ka magagalit lang. sa mga taong ito? Relax ka lang, attorney. Baka naman po yung pagkain na sinasabi ho ni ma'am ay galing ho sa tanim niya, sa bakuran. Kasi pwede nga naman yun kung galing sa tanim mo. Di ba? Yung gawin mong Noche Buena, galing sa tanim mo. Paano yung pagkakasakma sa kondo? Saan mo itatanim yun? Alam mo, nangyayari, nagtatanim na lang nga tayo. Nagtatanim ng galit. Galit, ayan. Ang bihira, kawawa naman ng taong bayan natin. Totoo po yan. Bago, milyon-milyon yung sinasahid tuloy. Sinasahod. Ayan. Nung Presidential Advisor on Poverty Alleviation, may naipayo ba yung matino para umangat sa kahirapan ng ating kababayan? Siguro ni 5 tao hindi na iangat dun sa kahirapan eh. Siguro sarili lang niya sa kapamilya niya na empleyado lahat ng gobyerno ngayon. Alam niyo ba yun? Lagot ka. Pero nagbabayad ka ng milyon-milyon sa isang advisor na wala namang ginagawa. Oo. Milyon pa ginagamit. Bihirang buhay ito. Pero Alam mo, attorney, sige. Sige po. Okay. Hindi, sige, go ahead. Habang Hindi, attorney. isang report tungkol sa Amerika naman. Oo, hindi. Natakot nga ako dun sa sinasabing 500 na baka i-expect ng pamilya ko. Yun yung sabi ko naman sana, hindi na tayo maghahanda para solve na, di ba? Mananalangin na lang tayo. Mananalangin tayo dahil tayo ay nagpapasalamat. Thanksgiving kasi sa atin eh. Hintay-hintay, di ba? Ng pangkaraniwang pamilyang Pilipino. Yung Noche Buena bago. Isan mo pa ng kaligayahan tong mga taong to. Anong natitirang kaligayahan sa pangkaraniwang mamamayan? Di ba? Opo, tama ka. Naman. Okay, attorney, ano naman sa Amerika? Eto pa. Ito, related din ito sa kahirapan sapagkat inamin na mismo ng ating embahador sa Amerika, sa Washington, na si Babes Romualdez na marami ng mga Amerikano ang nababahala sa corruption dito. Nako, mga kababayan. At ayaw na magpasok ng additional na mga investment. At sabi niya, siyempre, kamag-anak niya to, kahit pa paano pagtatakpan niya. Ito nakakatawa rito kay Romualdez. Inamin niya na ang mga Amerikano ay medyo
hindi lang medyo, talagang matindi na ang pagiging bahala o ang concern nila dito sa Pilipinas sa corruption, ay sinasabi pa niya hindi pa naman daw umuurong. Siyempre, yung mga may investment dito, basta-basta maaalis dyan, kung may pabrika ka rito, etc. Pero natatakot na yung mga yan. Yung mga hot money tinatawag, nag-alisa na. Kaya ang stock exchange natin, kamote, eto pa natatawa ko. Etong si James Romualdez, sa kapag tatakip niya sa kasalukuyang pamahalaan, sinabi pa ba naman, oo, may corruption sa Pilipinas. Pero mas malala sa ibang countries daw. May ininsulto mo pa. Yung ibang Asian countries. Oh, di ba? Patay tayo dyan, In attorney. other Asian countries daw, worse daw. Wala nang mas malala sa trilyon-trilyong pisong ninakaw. Ano, ibig nyo sabihin sa Thailand, ganito? Corruption, pero hindi ganito. Sa Malaysia, sa Singapore, halos walang corruption doon. Oh, pag sasabihin mo, hindi, may corruption dito sa Pilipinas, pero yung ibang mga kasama namin sa Asia, mas palala. May problema ang pag-iisip mo. Nagturo ka pa. Hindi naman talaga totoo. Wala na pong lalala sa Asia dito sa floodgate na to. Wala nang lalala sa bilyon-bilyong piso, trilyon pa. Kung pagsasama-samahin natin yung 3 taon. Attorney, marami nang yung mga umiiyak. palusot na yan, hindi na dapat pinapakinggan yan. Kasi talagang hindi na lang niya maiwasang umamin na talagang ang corruption dito is so much that even the Americans are concerned. Okay. Oh. Meron bang bilyon na ninakaw sa ibang Asian countries sa ngayon? I Wala don't po. think so. Ang Malaysia nagnakaw. Yung dating, di ba, tinalakay natin yan, yung dating Prime Minister nila, di ba nakakulong ngayon? Oh. Opo. Meron ba ditong nakulong? At iniimbestigahan ba ang ating Pangulo dito sa flood control measures? Walay! Puro palusot. Di ba? Opo, pero siguro, attorney, tulungan na lang natin. Ano bang pwedeng magawa dyan? Yan, mamaya sasabihin mo yan, ha? Matapos lamang yung ating paalala sa ating himpilan. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, mga magulang at mga kapatid. Ngunit sa ngayon ay palagay ko ay may break muna tayo. Yes! Kaya't magbabalik po ang Yes, Yes, Yo, Tomas. Anong So, ayun mga kababayan, matindi pala, no? Pati pala yung Amerika, mga kababayan, ay pumalag na rin, no? At ayaw na mag-invest dito sa Pilipinas. Nako. Ito ang nakakatakot, mga kababayan, dahil alam na hayag na ang korupsyon na nangyayari dito sa Pilipinas. Talagang hindi na maitatago, mga kababayan. Ito yung nakakatakot. Nakakahiya na tayo, mga kababayan. Dati, nakaka-proud maging Pilipino eh. Ngayon, hindi na, mga kababayan. Nakakahiya na. Nakakahiya na maging isang Pilipino. Lalo na yung ating bansa ay grabe ang nangyayaring corruption. So, yun mga kababayan, ano masasabi nyo dito sa pahayag ni Atty. Topacio at ni Ma'am Joby Di Guzman? Ayan, Miss Joby Di Guzman, mga kababayan. Mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe. At sa mga bagong pasok dyan, pasubscribe po ng ating channel. Maraming salamat po.